napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing. Maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Saan? Bahagi na. Ang DOSTV sa radyo. Ilang ba karanasan? Tara, sama. Magandang agang Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impapawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kukonekta sa bawat Pilipino sa anumang panig ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Oras na para pakinggan, mga kaibigan, ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan straight from the SNT Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Yusnudum Jr. Noong Sabado po ay ginanap sa Baguio City ang Job Hunting and Exit Conference ng ating mga scholars sa Cordillera Administrative Region. Noong Lunes naman po, July 6, ginanap ang selebrasyon ng anibersaryo ng DOST Forest Products Research and Development Institute na may temang Forest Forward, Advancing Innovation and Partnerships. July 8 to 9 naman po, ginanap ang annual scientific meeting na may temang UN SDG Science, Technology and Innovation for Sustainable Development. July 9 din po ay ang 11th ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey na ginanap sa Clark, Pampanga. At July 10 naman po ay ginanap ang national level capacity building activity for regional and provincial innovation hub focal persons ng DOST.
Maraming salamat, DOST Secretary Renato Yusildum Jr. Samantalang narito na ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Agham para sa masa mga bagong teknolohiya at imbensyong pampamilya bida sa Annual Scientific Meeting ng NAST. Ramdam ang matinding pag-asa sa The Manila Hotel sa naging pagbubukas ng 48th Annual Scientific Meeting ng National Academy of Science and Technology o NASTPhil na ginanap nitong July 8, 2026. Bit-bit ang temang UNSDGS, Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development at ang lokal na slag na alab, agham, ang liwanag na abot kamay ng bayan. Pinatunayan ng mga nangungunang siyentipiko sa bansa na ang modernong teknolohiya ay hindi lang para sa mga eksperto sa laboratorio kundi pang para sa pang-araw-araw na benepisyo ng bawat ordinaryong Pilipino. Ang mga research na ginagawa rito inaasa magiging direktang sagot para gumaan ang buhay ng mamamayang Pilipino sa gitna ng hamon sa ekonomiya at kalikasan. Sa halip ng mga komplikadong teorya, nakatutok ang mga talakayan sa mga solusyong may agarang pakinabang sa komunidad, tulad ng mga paraan para mapanatiling malinis ang ating mga katubigan laban sa toxic microplastics at mga hakbang para sa mas malatag na universal healthcare. Mas lalo naging exciting ang event sa pagbida ng 5 batang Pinoy scientists na may mga imbensyong hawak sa pangangailangan ng masa. Kabilang AI drones na mabilis sa mag-inspeksyon sa mga sirang kalsada at tulay para iwas sa mga disaster. Narito rin ang mga murang test kits para masigurong ligtas sa mikrobyo, ang mga karneng binibili sa mga palengke at gamot sa cancer mula mismo sa mga kartubong halaman sa ating kagubatan. Ipinakita ng pagritimo ito na ang agham at teknolohiya ang tunay na sandata para sa mas ligtas, mas malusog at mas masaganang bukas ng pamilyang Pilipino. Patunay na ang agham ay ramdam sa mga proyektong hatid ng DOST. Sa iba pang mga balita, matagumpay na nagtapos ang Spark Exchange 2.0, 3 kabatang innovators matapos ang ilang linggo ng mentoring, workshops at paghasa ng kanilang mga ideya. Yan ay sa pamamagitan ng final pitching na ginanap noong July 6, 2026 sa Quantum Skyview Gateway Mall 2, Cubao, Quezon City. Mula sa top 12 finalists na nagpakita ng mga makabagong ideya upang makatulong sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs at sa iba't ibang komunidad, 3 grupo ang nangibabaw. Ipinakita naman ito na kapag pinagsama ang creativity, innovation at technology, maaaring makabuo ng mga praktikal na solusyon para sa mga negosyo, magsasaka, manggagawa at mga komunidad. Bilang bahagi ng kanilang pagkapanalo, magkakaroon ng winning teams ng pagkakataong paunlarin ang kanilang mga proyekto sa ilalim ng DOST NCR Innovation Hub o iHub. Dito makatatanggap sila ng mentorship, technical guidance at iba pang suporta para mas mapalapit ang kanilang mga ideya sa aplikasyon sa tunay na buhay. Sa pamamagitan ng Spark at Change, patuloy na binibigyan ng DOST NCR ng pagkakataon ang mga kabataan na gawing tunay na solusyon ang kanilang mga ideya. Mga solusyon makatutulong sa paglago ng mga lokal na negosyo, pagpapalakas ng MSMEs at pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Mga Connect, agham nyo ba na may bago na tayong mobile app na pwedeng gamitin para bantayan at marutukan ang seguridad nating mga Pilipino laban sa bagyo at mga sakuna? Tutok lang dahil yan pong pag-uusapan natin ngayong araw. Magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan, minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakunaig, pansin nyo ba nitong mga nakarang araw? Parang may pinagdaanan tayong pabago-bagong panahon, biglang uulan, biglang araw. Pero agham nyo ba na hindi lang basta hula-hula ang lagay ng panahon ngayon dahil ngayon, official at real-time na ang ulat panahon at diretso pa yan sa inyong mga mobile phone. Kaya naman ngayong araw, may makakasama tayo para ibahagi sa atin ang pinakabagong Lodi at tech-driven app pagdating sa weather monitoring. Makasama natin ngayong araw ang Information Officer at Chief ng Public Information Unit ng DOST Pag-asa, Ms. Lauren Joy Estrebillo Pimbal. Magandang araw, Ms. Lauren. Magandang araw po, Sir. Is Oni. LJ. Tama ba? Tama po, Sir Oni. Ngayon ay hindi naman parang sinasadya natin na magtanong tungkol sa panahon sapagkat napakapangit ng lagay ng panahon sapagkat nag-uulan sa mga panahon ito. At talagang matinding problema kagad ang dinudulot sa atin yan. Pero Ma'am LJ, para sa dagdag na kalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba ito naging hugot ng DOST Pag-asa? Bakit naisipang gawin itong panahon app? At ano nga ba ito? Yes po, Sir Oni. No? Alam naman po natin ngayon na halos lahat po ng impormasyon ay nasa atin ng mga mobile phones na kapag gusto po natin malaman yung balita, yung traffic, even yung pagkain po natin, no? Nasa mobile phone na agad. So, kaya isa po ito sa mga hugot ng DOST Pag-asa na gawing mas madali yung pag-access po ng weather information ng ating mga kababayan sa pamamagitan po ng Panahon mobile app. Ito pong app na to ay yung official weather app po na na-develop po ng DOST Pag-asa and maaari po nating ma-access ang mga updates tungkol sa panahon ngayon at sa mga susunod na araw din po, no. Maaari din po tayong makakuha ng mga weather alerts tulad po ng kapag malakas po yung pag-ulan or mga thunderstorm advisories. And of course, kapag may bagyo po, mga tropical cyclone warnings, ganyan po. At yung track po ng bagyo mismo, makikita po natin sa mobile app. Makakatanggap din po tayo ng mga notifications para agad po tayong maabisuhan kapag may importanteng alerts doon po sa ating lokasyon. Alright. Tulad ngayon, nag-uulan, pwede ba natin malaman may bagyo ba o wala? Malalaman natin yan sa mamagitan ng Panahon app. Tama po, Sir Onin. Makikita po natin lahat ng alerts, lahat ng warnings patungkol po sa malakas na pag-ulan, dala po nitong bagyo. Ayan. Sa dami ng mga weather apps ngayon, ano yung pinaka-unique or pinaka-panalong features ng Panahon app? Marami na pong weather apps ngayon. Totoo po yun, Sir Onin, no? Pero yung pagkakaiba po ng Panahon app ay makakatanggap po yung mga users po natin ng official na warnings at notifications po directly sa kanilang mobile phones. Hindi na po nila kailangang pumunta sa mga social media pages or kaya yung i-click yung mga forwarded links or messages through social media na minsan po hindi pa verified at hindi official, no? Yung mga warnings at saka notification alerts po, matatanggap po nila
na matatanggap po nila, official information po ito na ginagamit din po ng ating mga local government leaders, Tama. pati na rin po ng DRRM officers Yes. sa pagsususpend or pagdedesisyon po tungkol sa pagsuspend ng klase, halimbawa, tsaka kung may sama ng panahon tulad nga po ng malakas na pag-ulan o bagyo. Mhm. Kailangan lang po, Sir Onin, naka-enable po yung location at notification access ng Panahon app doon po sa kanilang mobile phones. Ayun, para talagang kung baga nangyayari sa mga panahon ngayon, yung talaga nakalagay sa weather app na yon. Tama po. Pati ba yung DRRMO, yung Disaster Risk Reduction and Management Office, makukuha natin yung informasyon nila patungkol dito? Yung information po from DRRMO ay labas po dito sa Panahon app. Yes. Kumbaga kung ano po yung hazard na dala ng particular na bagyo or malakas na pag-ulan, yun lang po yung nasa Panahon app. Alright. Sobrang cool nung feature na pwede mag-pin nung multiple locations. Paano ito makatutulong sa mga magulang, commuters o pamilya na nasa magkakaibang lugar? Yung pag-pin po ng iba't ibang locations sa Panahon app, ito po ay parang isang practical na paraan po, no? Para tayo ay makapagplano ng pang-araw-araw na activities natin. Katulad nga po nung nabanggit ninyo, no? Halimbawa, yung sa commuters po, kung kailangan ba nilang magdala ng payong o kaya ng anumang pananggalang sa ulan, Naku, ganyan po. No, sa mga magulang din po na magdedesisyon, halimbawa po hindi pa nag-a-announce ng mga suspension ng klase, kung papapasukin ba nila yung kanilang mga anak sa eskwela kasi may warnings na po from Pag-asa. No, yung bukod po dito, yung halimbawa po yung pamilya po natin nasa ibang lugar po nakatira, no. Sa akin po, yung nanay po at tatay ko ay nasa Zambales po sila nakatira. Kaya nakapin po sa app ko. Okay. Yung location po Para nila. matiyak mo na hindi sila Tama po. mapapahamak pagdating ng sama ng panahon. Tama po. Kailangan po natin silang i-remind kasi na halimbawa itataas na yung mga gamit sa bahay kasi posible na po yung pagbaha. So hindi lang po talaga ito tungkol sa convenience sa pag-access ng weather information, kundi it's also a way to look out for the people that matter to us po. Tama po. At talagang kumbaga ay maaasahan mo itong Panahon app kumbaga ay pagtingin ng ating lagay ng panahon ngayon. Sabi mo nga, yun lang pagdadala ng payong Importante. Kasi sa marami tayong mga kaubayan ngayon, pag pinagdala mo ng payong, wala namang ulan, magagalit, tapos biglang uulan. Ayan na, di ba? Anyway, may interactive maps din ba at weather images din ng app? Hindi ba ito masyadong techy or mahirap intindihin para sa mga ordinaryong mamamayan? Hindi naman siguro po, sir, no? Siguro nagiging techy lang dahil sa terms na ginagamit Tama. natin na interactive map or kaya yung radar na salita. Pero sa Panahon app po, straightforward po yung mga features nito nung dinevelop po, no? So yung halimbawa po, yung weather information sa interactive map, makikita po nila yung track ng bagyo. So pwede po natin gamitin yun kasabay yung satellite image na same po ito sa mga pinopost natin sa social media. Yung sa radar image naman po, may mga colors po na makikita tayo doon sa mapa. Mga visual indicators lang po ito na nagpapakita ng kaulapan o kaya ng mga pag-ulan sa nakaraan or kasalukuyang oras. Nakadesign po ito para mas madaling maintindihan sa isang tingin lamang ng users ng Panahon app. Ayan. At Tagalog ba ang mga salita na ginagamit natin dito? Ibig sabihin talaga bang ganun kadali ang impormasyon na makukuha natin sa Panahon app? Sa ngayon po, Sir Onin, yung mga warnings po ay nakasulat sa English language. Pero meron pong efforts ang DOST Pag-asa na gawin po itong localized, especially sa mga iba't ibang regional offices po natin. Katulong po natin sila yung mga kasamahan natin sa paglo-localize po ng language na yun. Pero sa ngayon po, ang mobile app ay English language pa lamang po. Ayun. Sa bagay, madali namang intindihin kahit pa English yan. Sabi ko nga lang, kasi pagka tinagalog natin lahat ng mga bagay-bagay, particular sa science and technology, naku baka mawindang tayo. At talagang kung ano mga impormasyon na makukuha natin na medyo malayo pa sa inaasahan natin. Pero bilang chief ng public information, paano nakatutulong ang app na ito para mas mabilis umaksyon ang mga tao tuwing may thunderstorm o heavy rainfall warning? Isa po sa mga layunin natin, no, na hindi lamang magbigay ng impormasyon, kundi tiyakin po natin na yung mga impormasyon na yun ay nakakarating sa ating mga kababayan sa tamang oras. Yung timely po na manner. So,
At sa paraang madaling maintindihan or madaling magamit yung impormasyon. Kapag mas maaga po kasi natin natanggap yung mga warnings sa mga advisories, ibig sabihin mas marami po tayong oras para makapaghanda, makapagdesisyon sa kung ano po yung naaayon na aksyon doon sa panahon. And then, sa paggamit naman po ng mga digital tools katulad po nitong Panahon app, malalaman po natin agad kung tayo ba ay, halimbawa, kailangan nating umuwi ng maaga kasi uulan mamaya, or ipagpapaliban po ba natin yung biyahe natin papuntang probinsya dahil may banta ng bagyo or pagbaha, or kung makakalikas po tayo papunta sa mas ligtas na lugar dahil may nakaambang panganib ng bagyo, ganyan. So, ang intention po ng Panahon app is makapaghanda at makaiwas sa panganib ang mga tao dahil natanggap po nila yung tamang impormasyon sa tamang oras. Ayan. Pwede mo malaman dito, halimbawa, ang susunod na panahon natin, itong linggong darating, kahit ilang araw pa yan ahead do sa panahon na binabagid natin. Yung panahon po sa specific na lokasyon, Yes. kaya po nating makita dito sa panahon na sa susunod na 4 na araw. Po. Alright. Hindi mo ito malakas sa data or masyado mabigat sa storage ng telepono? Sa Android users po, less than mga 50 MB lang po yung data na kinokonsume ng storage. Para naman po sa iOS users, less than 100 MB lang din po. So, hindi po masyadong mabigat sa storage. May limitation lang po yung Panahon app, Sir Onin, no? Kailangan lang po naka-online po tayo, naka-connect po tayo sa internet. Dahil yung weather updates po, nanggagaling po yan sa system ng Pag-asa na online po dapat para ma-receive po natin yung real-time na information. Alright. Saan pwede i-download ang app? Interactive ba? At libre ba talaga ito para sa mga Android at iOS users? Yes po, Sir Onin. Libre po at wala pong kailangan na registration para po i-download yung Panahon mobile app. Maaari po ninyo itong i-download mula sa App Store para sa mga iOS and Apple users. And then available din po ito sa Google Play Store para po sa Android naman na users. No? Halos 1 buwan pa lang po, Sir Onin, yung bago or nakalipas na i-launch po natin itong Panahon app, and binabasa po natin yung mga feedback po ng ating users, and nagpapasalamat po kami sa pagbibigay ng mga suggestion at ginagamit po namin ito para ma-improve pa natin yung mga yung app base sa pangangailangan nila. Alright. Naku, nakapag-launch na pala itong Panahon app. Tama po, Sir Onin. Anyway, para sa ating mga tagapakinig, ano bang pwede mo ibigay na mensahe sa kanila? Lalo pat dapat nila i-download ang Panahon app ngayon. Sir Onin, salamat po sa opportunity na to. Inaanyayahan ko po ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay, no, na i-download po ninyo ang Panahon mobile app at sana po ay magamit ninyo ito sa inyong pang-araw-araw na pagpaplano, pagdedesisyon, paghahanda na naaayon sa panahon. Again, libre po ang pagda-download ng Panahon app. Sana po ay i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Alright. Talagang napakaganda nitong Panahon app. Hindi ka na mahirapang hulaan kung ano magiging lagi ng panahon dahil lahat nasa cellphone na. Di ba? Bukod sa mga maaari mo makita ang problema sa bigat ng trapiko or ano ba yung pwede mong kainin, sabi mo nga kanina, dahil lahat ngayon naka-app na, higit na mahalaga ito sapagkat panahon na binabagid dito. At hindi lang para magaang sa mga tao, kundi makapaghanda rin para sa kung anumang maaaring dumating sa dahil sa masamang lagi ng panahon. Tama po, Sir Onin. Alright. Baka may gusto kang batiin at pasalamatan nasa iyong pagkakataon. Thank you po, Sir Onin. Again, sa opportunity po na binigay po ninyo sa DOST Pag-asa na maipromote po natin ang Panahon app sa inyong programa. Gusto ko sanang banggitin po yung team ng Engineering and Technical Services Division under po ng leadership ni Ms. Shirley David. Siya po yung Deputy Administrator for Admin and Engineering Services. Ang team po ni Engineer Max Peralta, Sir Arnel Manoos at Sir Lester Lagrima, sila po yung team na namuno po sa pag-develop po ng Panahon app, no. Pasalamatan ko rin po yung aming administrator, si Dr. Nathaniel Servando, at yung Deputy Administrator po ng R&D, si Dr. Mar Villaferte, para po sa suporta nila dito sa programa. Pati na rin po yung mga kasamahan natin po, may bagyo po ngayon, nakabantay po sila, no? Hello po sa mga naka-straight duty na po sa inyo sa ating field station, sa mga observers at forecasters, sa Public Information Unit din po. Maraming salamat po, Sir Onin. Baka may mga kamag-anak ka pa na nakikinig sa iyo. Salamat po, Sir Onin. Yung family ko po, Samantalahin mo na. yung family ko po sa Zambales, ingat po kayo dyan.
yung umuulan po mula kahapon, kagabi po, no? Sa mga kapatid ko po, si Dean po tsaka si Yulo, tapos yung pamangkin ko po si Chloe, nasa United Kingdom naman po sila, mainit naman po doon. And last na lang po, Sir Onin, yung mister ko po nasa trabaho po, mapapanood niya later. Maraming salamat, Ms. Lauren Joy LJ Estrebillo Timbal, ang Information Officer at Chief ng Public Information Unit ng DOST Pag-asa. Salamat po, Sir Onin. Maraming salamat. Mga Connect, kilalanin naman natin ng isa pang sangay ng DOST na katuwang sa pagbabantay sa ating kaligtasan laban sa mga sakuna at tulad ng mga lindol. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga Connect, agham nyo ba na habang tayo abala sa ating mga gawain, may mga mata at tenga ang ating bansa na hindi kailanman pumipikit sa pagbabantay sa galaw ng ating kalikasan. At ngayong hapon, makasama natin ang isa sa mga haligi ng ating seismic monitoring sa bansa. Siyang eksperto pagdating sa pagbasa ng bawat yanig at pag-aaral kung paano tayo mas maging ligtas sa banta ng lindol at tsunami. Kaya naman makakasama natin ang Senior Science Research Specialist ng Seismological Observation and Earthquake Prediction Division ng DOST PHIVOLCS, Mr. John Larry Deximo. Magandang araw, magandang agam, John Larry. Magandang kaagaham din po sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programa. Tama ba ang pronunciation ko sa apelido mo? Deximo? Yes po, Deximo. Taga saan ang Deximo? Ang sabi po ng aking magulang ay taga Iloilo daw po. Pero may mga kamag-anak din po kami sa Makati, Metro Manila. Alright. Hindi ba sa abroad ang Deximo? Hindi. Mukha lang siyang abroad. Ayan. Alright. Para sa dagdag na kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong mandato o layunin ng DOST PHIVOLCS? Unang-una po, ang DOST PHIVOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology ay isang ahensya po ng pamahalaan sa ilalim po ng Department of Science and Technology. Kasama po kami together with Pag-asa, DOST PHIVOLCS. Kami po yung pinakaanak ng Department of Science and Technology. At yung DOST po, siya po yung ilaw ng tahanan o pinaka-mother ng DOST. Tama. So ang pangunahing layunin po ng DOST PHIVOLCS at mandato ay pagmanmanan at pag-aralan po yung tatlong pangunahing natural phenomena na nangyayari po sa ating bansa. Una po dyan is yung pagputok ng bulkan, pangalawa yung malindol, at pangatlo po yung tsunami. So, para po maisakatumparan po namin yung aming mga mandato, kami po sa DOST PHIVOLCS ay patuloy pong nagsasagawa ng 24/7 earthquake monitoring, earthquake and tsunami monitoring, at nagbabantay po sa mga aktibong bulkan at nangyayaring lindol sa ating bansa. Pangalawa po, ginagawa po natin yung research and development na tinatawag, na kung saan dito po pinag-aaralan po natin yung mga geologic hazards, kung bakit at paano po nagkakaroon ng lindol,
tsunami tsaka pagputok ng bulkan at paano po natin ito napapaghandaan. Pangatlo po, we do this ginagawa po nating tinatawag na disaster mitigation. Yes. Na kung saan dito po tayo gumagawa ng mga hazard maps para po maging gabay ng ating pamahalaan at ng komunidad para sa tamang pagpaplano ng kanilang komunidad sa pagpapatayo ng kanilang mga gusali at mga infrastruktura. So panghuli po yung tinatawag nating public awareness and preparedness na kung saan dito po naglalabas tayo ng mga babala, advisory and warning, tsaka nagkakandak po tayo ng education information campaign at nagde-develop po ng mga application patungkol po sa mga hazard and risk assessment na kung saan ang layunin po natin ay maitaas yung kahandaan at kaalaman ng ating mamamayan pagdating po sa mga ganitong klaseng sakuna. Alright. Sa ngayon, meron tayong 128 seismic stations. Ano yung maging transformation ng ating monitoring capability noong kakaunti pa lamang ang ating stations kumpara sa lawak ng network natin in 2026? Malaki na po yung naging transformation o pagbabago ng ating mga seismic stations o yung tinatawag natin Philippine Seismic Network. Kasi mula noon, nung nag-uumpisa pa lang po ang aming ahensya, I think nasa mga 12 stations pa lang po yung mayroon tayong stations noon. Ngayon po nasa 129 na po, no? Actually, noong January 30, 2026, naglagay po tayo ng bagong istasyon. Wow. Na sa may Sagbayan, Bohol. Ito po yung ika-129 na station. So from 128, 129 na po tayo ngayon. Nadagdagan pa tayo ng isa. So dahil sa mga seismic stations na po na to, mas mabilis at accurate na po natin natutukoy yung mga lokasyon, tsaka yung kung gaano kalakas yung mga lindol na nangyayari sa ating bansa. At higit sa lahat, nadidetect na po natin yung mga kahit maliliit na mga lindol sa Pilipinas. So kung madaling salita, yung from limited yung visibility natin sa mga lindol, halos ngayon po ay medyo real time at yung real time na po yung monitoring natin sa ngayon. No? Alright. Meron tayong 30 sea level seismic stations. Paano nakatutulong ang mga ito sa pag-detect kung ang lindol sa ilalim ng dagat ay maaari magdulot ng tsunami? Malaki po yung naitutulong ng ating mga sea level monitoring stations. So actually, nasa 32 na po yung ating mga sea level monitoring station. Nadagdagan din ng dalawa. Nadagdagan po tayo ng dalawa ngayon. No? Ito pong mga sea level monitoring station or SLMS ay nagsisilbing mata sa pagbabantay ng ating karagatan. No? Kahit nagkaroon po ng malakas na lindol sa ilalim ng karagatan, hindi po ibig sabihin na may banta ng tsunami. So dito po pumapasok yung mahalagang papel na ginagampanan nitong mga sea level monitoring stations dahil una, nagbibigay po ito ng agarang o real-time data na siya pong ginagamit natin para po makapag-release po tayo ng tsunami information or warning sa publiko, no? Na kung saan sinusukat po dito yung taas ng tubig sa ating karagatan na sa sandaling nagkaroon po or dumaan yung energy ng tsunami sa mga sensors na ito, nagbibigay po agad ito ng datos para po masuri natin kung may kakaibang pagbabago sa lagay ng ating mga karagatan, no? Pangalawa, bine-verify nito kung may bang tsunami o wala, no? Kasi kadalasan po kapag magnitude 6.5 pataas yung nangyaring lindol at mababaw po yung pinangyarihan nito sa karagatan at yung epicentro nito ay nasa karagatan, naglalabas po tayo o nagre-release ng agarang tsunami advisory or warning, no? Pag 6.5. 6.5. Bakit po 6.5? Kasi ito, base po sa pag-aaral, dito po may kakayahan o enerhiya yung isang lindol na magpaangat ng bato sa ilalim ng karagatan. Alright. So pagka ganun kalakas ay maaring umangat ang bato sa ilalim ng dagat. At pangatlo pa yung kahalagahan nitong SLMS natin. Na-estimate natin kung anong oras o yung estimated time of arrival ng tsunami, no? So natutukoy natin anong oras darating yung tsunami wave sa mga baybayin para po magkaroon tayo ng paunang
information o babala sa mga tao, mamamayan na nakatira po sa baybayin ng dagat para makalikas sila at makapunta sa ligtas na lugar. Gaano ba katagal yung karaniwang pagdating ng tsunami pagka Usually na-detect kapag nyo na to? local tsunami, less than a minute or 1 to 5 Okay. minutes, nandyan na po yung tsunami. Alright. Kapag local po. Iba naman po yung pinag-uusapan kapag na distant or galing sa ibang bansa yung tsunami. Alright. Gaano katagal yun? Dito po, nasa within 24 hours, no? Okay. Maghihintay tayo kung may paparating na tsunami. For example, nanggaling po sa Chile, sa South America or North America. Yun po, mga 22 to 24 hours yung waiting time natin. Alright. Pero pinakamainam bago pa sumapit sa ating mga baybayin yan, nakalikas na tayo, di ba? Tama po. Ano po yung pinaka-core objective ng RA 12180? Sa madaling salita, ano yung new fee box na dapat asahan ng mga Pilipino sa mga susunod na taon? Opo, tama po. No, ang RA 12180 o yung PBOX Modernization Act ay naglalayon pong i-upgrade yung technology tsaka yung mga facilities natin at ang kakayahan ng aming ahensya na mas maging mabilis, wasto at maaasahan yung mga nilalabas po nating mga information paukol po sa lindol, tsunami at pagputok ng bulkan, no? Nilalayon din po ng batas na to na mas patatagin po ang bansang Pilipinas dulot po ng mga ganitong klaseng sakuna. So inaasahan po ng bawat Pilipino na sa bagong PBOX, no? Parang bagong Pilipinas, bagong PBOX na sa mga susunod na taon ay unang-una po mas mabilis ang pagbibigay natin ng babala o warning sa publiko, no? So kung magkakaroon po tayo ng lindol o tsunami, automatic pong maglalabas po ng alert o magbo-broadcast ng kompletong detalye ukol sa nangyaring lindol sa ating mga cellphone, television, radio, or mga social media platforms. Pangalawa, magagamit po tayo dito ng mas naiintindihan na wika, no? Bali, isa pong strategy na ginagamit natin sa pag-communicate ng ating mga materials, lalo na sa lindol, no? Ay isasalin po natin ito sa mga local dialect or local languages, no? For example, Tagalog, Ilocano, Bisaya, no, yun po, no, at iba pa, marami pa pong lengguwahe na kung saan ang layunin po natin ay gamitin pa yung mas simpleng salita o explanation paukol sa lindol at tsunami para po mas madaling maintindihan at maunawaan ng karaniwang mamamayan yung ating mga ginagamit sa mga materials at evacuate po sila agad at maintindihan nila kung ano yung nangyayaring sakuna sa ating bansa. Alright. Ang goal ay timely information. Gaano nakabilis ngayon ang turnaround time mula sa pagginig ng lupa hanggang sa paglabas ng unang bulletin sa social media at sa radyo? So ang layunin po ng DOST PBOX, lalo-lalong na po yung division namin, yung seismology division, ay mabilis na paglabas ng impormasyon sa publiko. Sa kasalukuyan, yung standard operating procedure po natin o yung SOP sa lindol ay mailabas po yung una o preliminary earthquake information within 13 minutes, 1-3, no? O mas mabilis pa, no, yung paglabas ng ating earthquake information mula sa oras kung anong oras nangyari yung lindol, no? Ganun po 'yon. So kapag significant po yung earthquake, ibig sabihin po nagkaroon ng malaking lindol at inaasahan po natin yung damage saka aftershocks. Dito po papasok yung nagpapadala po tayo agad ng tinatawag nating emergency alert and warning messages o EAWM, no? Na kung saan binibigay po natin to sa NDRRMC at agad po natin itong natatanggap sa ating mobile phones. Alright. Bukod sa monitoring, ano yung mga bagong research and development projects ang mapupondohan dahil sa Modernization Act? Okay, bukod po sa mga research sa monitoring, no, yung modernization program po ng DOST po ay magbibigay daan po sa mga makabagong
facilities and laboratories, including po yung dedicated earthquake and volcano research and development facilities. Kasama na din po dyan yung innovation facilities and training facilities po, no? So, ang mga bagong pasilidad na ito ay magbibigay po sa atin ng high resolution, multi-hazard, and risk information models and scientific data na kung saan magagamit po ito ng ating pamahalaan para po sa mga programa related po sa disaster risk reduction. At isa pa po, ito pong mga pasilidad na ito ay makakatulong po, no, para mas lalo pa nating mapag-aralan yung mga lindol, paukol sa mga lindol na nangyayari dito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga fault system, volcanic processes, tsaka yung tsunami science. Alright. So yung early warning system natatalakay din dyan. Yes po, Alright. natatalakay. Paano naman nakatutulong ang mga tools gaya ng Hazard Hunter, Hazard Hunter PH at Fault Finder para maging mas earthquake ready ang mga mamamayan? Malaki po yung naitutulong ng Hazard Hunter PH at Fault Finder na mga platforms, no, sapagkat nagbibigay po ito ng sapat na impormasyon sa ating mga mamamayan tungkol sa mga maaring maging sakuna o disaster sa mga kinalalagyan ng kanilang mga bahay, gusali, paaralan, eskwelahan, no, para maging handa sa mga posibilidad na maaari nilang natin, no, harapin kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Bukod po sa Hazard Hunter PH at Fault Finder, meron din po tayong tools na ginagamit sa DOST PHIVOLCS na kung saan nagka-calculate po ng the big one scenario ng bawat probinsya sa kapag nagkakaroon ng malakas na lindol, no? Ang tawag po natin dito ay REDAS o Rapid Earthquake Damage Assessment System Software. So libre po ito na software na kung saan ibinabahagi po natin sa local government units para po mas matutunan nila lalo yung software na ito. Alright. At paano gamitin. Alright. Sir John Larry, ano po yung payo nyo sa ating mga listeners para hindi sila basta-basta maniwala sa mga fake news tungkol sa mga hula-hula sa lindol na kumakalat ngayon sa social media? Kasi pag every time magbubukas ka ng telepono mo, pumapasok yung mga samot-saring mga impormasyon na magugulat ka, hindi naman talaga totoo. Ang payo ko lang po ay sa lahat po ng nanonood at tagapakinig ng programa na maging mapanuri po tayo sa lahat po ng ating mga binabasa at pinopost sa ating mga social media accounts, no. Sabi nga po na think before you click, no. Tama. No, yan. Alamin po natin yung mga legit accounts tulad po ng DOST PHIVOLCS at DOST Pag-asa na siya pong laging naglalabas ng mga announcement at mga information, mga warnings and advisories patungkol po sa lindol, sa bulkan, pagputok ng bulkan, sama ng panahon. Yun po. Alright. Baka may gusto ba kayong batiin at pasalamatan? Binabati ko po lahat ng mga katrabaho ko sa DOST PHIVOLCS, lalo na po yung Seismology Division namin, no, na headed by Dr. Winchell Sevilla, tsaka po yung mga kamag-anak ko po sa Samar. Mag-ingat po tayo kung sakaling maulan man po dyan. No? At sa buong bansa po, paghandaan po natin yung panahon ngayon, lalong-lalo na meron po tayong binabantayang bagyo, no, na makakaapekto po sa ating bansa. Yung director ng PHIVOLCS, batiin mo rin. Binabati ko din po yung director namin sa PHIVOLCS, si Dr. Teresito C. Bacolcol. Yes. Yung deputy director namin, si Dr. Maylene C. Villegas. No? At lahat po ng mga division chief ng DOST PHIVOLCS. Ayan, mga kamag-anak mo, baka may nakatutok pa. Mga kamag-anak ko po sa Samar, especially sa Catbalogan City, binabati ko po kayong lahat. No? Maraming salamat, Mr. John Larry Deximo, ang Senior SRS ng Seismological Observation and Earthquake Prediction Division ng DOST PHIVOLCS. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din. Hanggang sa susunod. Samantala mga kunek, oras na para ating alamin kung ano pa ang makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw, straight from the S&T Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Yusudum Jr.
Sa susunod na linggo po, gaganapin ang Regional Science and Technology Week ng Region 7 sa Cebu City at Region 8 sa Tacloban City. Magkakaroon din po ang DOST Food and Nutrition Research Institute ng seminar series na may temang FNRI Moves, Mobilizing Opportunities for Vision, Evidence, and Science towards Sustainable Food and Nutrition. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng DOST FNRI. Secretary Renato Yusnudum Jr. mga kakunek, yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po yung samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay di mapanood sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49. Pansamantalan niyo po kami mapakinggan sa 104.3 FM. Mapanood niyo po rin kami sa live streaming na Radyo Pilipinas o sa streaming na Radyo Pilipinas at DOST-TV social media pages. Para sa agham na ramdam at sa ngalan po ni DOST Secretary Renato Yusnudum Jr., muli ako inyong kapatid sa Impapawid, Onin Miranda, patuloy na mag-atid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all. Saan bahagi ng pagdagat ang DOST-TV sa radyo. Magandang araw. Ilang ba karanasan? Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito